Sa isang nayon sa Semarang naglalaro ang isang grupo ng bata. Isa dito si Abdi na sinabihan ng kanyang ama na umuwi bago maggabi. Makikitang masayang naglalaro ang mga ito sa bukid. Nag-aya ng umuwi ang iba dahil dumidilim na ngunit nagpatuloy sa paglalaro sila Abdi at Sutrisno. Nasipa ni Tris ang bola sa direksyon ng masukal na taniman ng mais. Inabot na sila ng dilim sa paghahanap. Ilang sandali maririnig ang isang tinig ng babae. Mistulang galing sa kawalan at sobrang nakakakilabot. Nakita nila ang isang babae na hawak ang kanilang nawawalang bola. Hinabol ni Tris ang babae at sumunod si Abdi. Nawala sa tanaw niya si Tris at paglingon niya ay nakita niya ang malademonyong babae na binabasag ang mukha ng kaibigan gamit ang bato. Duguan na si Tris at walang malay. Sa sobrang takot at sindak, tumakbo si Abdi pauwi at nagsabi sa ama. Dumagsa ang taong bayan sa paghahanap kay Tris. Naghanap ang grupo sa may ilog at doon na tumambad sa ama ang kalunos-lunos na sinapit ng anak. Duguan ang mukha at nakadilat. Kinabukasan, inakusahan ng ama ni Tris si Abdi na siya ang pumatay sa kanyang anak. Sinabi ni Abdi na ang batang demonyong babae ang pumatay sa kaibigan niya. Natigil sila nang dumating si Ginoong Sabdo. Sumang-ayon ang Ginoo kay Abdi at sinabing si Sumala ang tinutukoy ng bata. Inilahad ni Ginoong Sabdo na sa bayang iyon ay may mayaman na lalaki na walang anak. Si Soejiman ay pinipilit ng kanyang tiyuhin na ibenta ang kayang lupang minana at sinabihan pa na kung siya ang naging asawa ni Sulastri, ay malamang 8 na ang anak niya dito. Galit na galit si Soejiman sa nangyari at sinabihan niya si Sulastri na kung hindi tayo magkakaanak sa loob ng 1 taon, ay magpapakasal ulit ako sa iba. Bunga ng lungkot at desperasyon. Si Sulastri ay napilitang pumunta sa isang shaman, si Lola Tukina, at pagdating niya sa shaman, ay tinanong siya nito, "Batid mo ba na ang tulong na hinihingi mo sa akin ay galing sa dyablo?" Sinabi ng shaman na siya ay magkakaroon ng kambal na anak. Pumayag si Sulastri. Bili ng shaman. Ang isang anak ay mabait at ang isa ay magiging masama pagkat siya ay magmumula sa angkan ng mga demonyo. Dapat alagaan ang mga bata dahil kung hindi, may mangyayari na masama sa iyong pamilya. Taon-taon mas malala ang sasapitin ninyo. Sa ritual, isang nakakakilabot na eksena ng apoy, laman at dugo ang makikita. Maririnig ang kakilakilabot na pagtawag ng shaman sa kanyang Panginoon. Pinainom ng shaman kay Sulastri ang tinimplang eliksir na may basbas ng dyablo. Natapos ang ritual at si Sulastri ay naialay na sa dyablo bunga ng kasunduan. Sinabi ng shaman, siya ay mabubuntis sa loob ng 2 buwan. Paglipas ng 2 buwan, buntis na si Sulastri at nasabi ng kumadrona na kambal nga ang nasa sinapupunan. Ubod ng saya si Soejiman at pinangalanan nila ang magiging anak. Kumala. Sumala. Ipinag-utos ni Soejiman na sabihan ang buong nayon na buntis si Sulastri at ito ang kanyang magiging tagapagmana. Sa araw ng kapanganakan, makikitang balisa si Soejiman at tila nakikisabay ang masamang panahon sa mga susunod na mangyayari. Bukod kay Soejiman, nandoon din ang dyablo sa salas, nagmamasid sa panganganak ni Sulastri. Nang mailuwal ang unang sanggol ay wala na itong buhay, hindi humihinga at gumagalaw. At nang mailuwal ang pangalawang sanggol, laking takot ng lahat nang makita nila ang itsura nito na tila kampo ng kadiliman, isang dyablo. Kumuha ng patalim si Soejiman. Sinubukan siyang pigilan ni Sulastri dahil sa kasunduan, ngunit kalaunan ay pinatay ni Soejiman ang pangalawang sanggol. Sa di maipaliwanag na pangyayari, nabuhay ang unang sanggol kapalit ng pagkamatay ng pangalawa. Maligaya si Soejiman at ipinamalita sa nayon na isinilang na ang kanyang tagapagmana. Lumipas ang ilang taon, sa kasamaang palad, ang anak nilang babae na pinangalanang Kumala ay isang baldado, pilipit ang kanang braso at di makalakad ng diretso. Isang araw, si Kamala ay naglalaro ng bike ngunit nang harapin ng ina, ay nagsimula itong magalit ng walang dahilan. Nagsisigaw at nagwawala na tila nasasaniban. Ipinag-utos ni Soejiman na itali si Kumala dahil ito daw ay nababaliw. Nagmakaawa si Sulastri ngunit di natinag si Soejiman at makikitang kinaladkad sa isang kumalig ang anak. Iginapos at kinulong. Dumaan ang panahon, tila may isang mabigat na kalbaryo ang nararanasan ng pamilya ni Sulastri. Isang araw si Kumala napadpad sa palengke. Doon ay pinagtawanan siya ng mga batang lalaki at nilamutak ang kamatis sa mukha niya. Di niya alintana na nakamasid sila, Soejiman at Sulastri sa pangyayari. Sa halip na kaawaan ang bata, ito ay pinagalitan at pinarusahan pag-uwi. Isang biyaya kay Kumala si Manang Sum, ang mabait na kasambahay. Siya ang gumamot kay Kumala pagkatapos itong maparusahan ng kanyang ama. Upang maibsan ang nararamdaman sakit at lungkot, inalok niya itong tumugtog ng piano at kalaunan ay binigyan niya si Kumala ng regalong manika para sa ika-8 kaarawan ng bata. Ito na ata ang pinakamasayang bahagi sa malagim na buhay ni Kumala. Hating gabi, nagising si Kumala sa isang nakakakilabot na boses. Mula sa loob ng kabinet, lumabas ang isang nakakatakot na nilalang. "Sino ka?" tanong ni Sumala. Sagot ng malademonyong nilalang.
Ako si Sumala ang iyong kambal na kapatid. Nalaman niya na ang kanyang ama ay ubod ng sama at pinatay nito ang kambal na kapatid. Siya ay niyakap ng kapatid. Huwag kang matakot, di kita sasaktan. Mula ngayon magbabago na ang buhay mo. Tila nakagaan kay Kumala ang sinambit ng kapatid. Isang gabi, nagpapatugtog ng piano si Kumala. Galit na dumating ang ama, hinablot ang kamay at sinampal siya. Walang nagawa si Sulastri at Manangsum. Gabi na! Sigaw ng ama. Umalis na din si Sulastri pagkatapos. Tanging si Manangsum ang dumamay kay Kumala. Maging matatag ka, bili ng matanda. Pumasok si Kumala sa opisina ng ama. Nakapagtatakang dumiretso ang kamay, binti at tindig ni Kumala. Dali-daling siyang naglakad at sinaksak ng ballpen ang kamay ng ama. Galit at sindak ang makikita sa mata ng ama. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Sigaw ni Sulastri sa anak. Kinabukasan si Kumala ay ginapos sa krus bilang parusa. Makikita ang puot sa mata ni Kumala habang papaalis ang kanyang magulang. Oras ng hapunan nang muling saniban si Kumala. Sumampa siya sa ibabaw ng mesa at umihi sa gitna. Tinawag ng ama si Sukir upang muling igapos si Kumala. Habang nagkakagulo ay napatingin si Sulastri sa isang salamin at nakita niya si Sumala sa tabi ni Kumala. Kalaunan nakatakas paalis si Kumala. Hinanap nila si Kumala at nakita nila itong malapit sa kamalig na kumakain ng buhay na manok. Kinabukasan, tinanong ni Manangsum si Kumala kung bakit niya ginawa ang mga masamang bagay na iyon. Sagot ni Kumala, hindi po ako masama, si Sumala. Narinig ito ni Sulastri at nabalutan siya ng matinding takot. Dahil sa hindi pagtupad sa bilin ng siyaman, malinaw sa alaala niya na ang di pagtupad sa kasunduan ay magreresulta ng pagkasira ng kanilang buhay. Pinuntahan niya ang siyaman, ngunit sabi ng bangkero na namatay ang matanda noong nakalipas na buwan. Nanginginig sa takot si Sulastri at inamin niya ang lahat kay Manangsum. Dumaan ang panahon, patuloy ang pagmamalupit nila kay Kumala. Nakiusap si Manangsum sa ama na huwag ikulong sa kamalig ang bata tuwing gabi, ngunit di ito pinagbigyan. Mas lalo daw lumalala si Kumala at nagiging mabangis at asal hayop tuwing gabi. Sa labis na pag-aalala, pinuntahan ni Manangsum si Kumala at sinabing, huwag mag-alala at mahal na mahal niya si Kumala kahit sino pa daw siya. Kinabukasan, pumunta sa kanila ang mga bata na nanakit sa kanya sa palengke. Niyaya nilang maglaro si Kumala ngunit inulit nila ang pagmaltrato sa bata, inalipusta. Nakita ito ni Manangsum at daling pinalayas ang mga bata. Umiiyak na niyakap ni Manangsum si Kumala dahil sa sinapit nito. Kinagabihan, nasaniban muli si Kumala at nakawala sa kamalig. Nakakita siya ng Kris at pumunta sa binatilyong lalaki na nagmaltrato sa kanya. Sobrang nasindak si Supri na makita si Sumala at Kumala. Tumakbo siya ngunit naabutan. Sinaksak siya sa likod hanggang mamatay. Sumunod na biktima ng malagim na gabi ay si Karyo at Sukro. Karumal-dumal ang sinapit nila. Kinabukasan, pinaghahanap ng mga magulang at taga na yon ang tatlong batang pinatay ni Kumala. Napagdesisyonan na walang batang lalabas paglubog ng araw. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Kumala ang mga makukulit na bata sa isang bahay. Binigay niya ang bola. Walang kamalay-malay ang mga batang nakangisi na ito na ang huling gabi nila sa mundo. Walang habas silang pinatay ni Kumala. Isang malagim at madugong katapusan. Natagpuan kinabukasan ang mga bangkay sa gubat kung saan natakpan ng mga dahon at sa may balon malapit sa kamalig nila Kumala. Sa kabukiran nakitang nakalatag ng paikot sa ang mga katawan ng biktima at ang mga pugot na ulo. Sobrang takot ang bumalot sa pagkatao ni Suedjiman. Sumugod ang mga taga-nayon kaila Suedjiman. At sinasabing si Kumala ang pumatay dahil nakita ang kanyang manika sa gubat. Itinangi ito ni ng ama at sinabing hindi iyon magagawa ni Kumala. Pinauwi niya ang mga tao at sinabing wala silang ebidensya at ang pinuno dapat ang manghusga sa pangyayari. Nasabi ni Suedjiman na imposibleng si Kumala ang may kakagawan dahil siya ay nasa bahay sa umaga at sa kamalig naman tuwing gabi. Inikot ng mag-asawa ang kamalig at laking gulat nila nang matagpuan ang butas sa pader na natatakpan ng mga sako. Nabuo sa isip ni Suedjiman na si Kumala nga ang may gawa. Sa pagkakataon na ito, nasabi ni Sulastri na hindi si Kumala, si Sumala ang may gawa nito. Batid ni Sulastri na ito na ang tamang panahon para malaman ni Suedjiman ang kanyang nalalaman. Na kanyang nakita si Sumala na nasa likod ni Kumala. Tinanong ni Suedjiman si Kumala kung si Sumala ba ang pumatay sa mga bata. Ilang sandali pa ay sumagot na si Kumala. Oo, si Sumala ang pumatay. Pinigilan ko siya. Ngunit papatayin niya daw lahat ng taong malupit sa akin. Batid ni Suedjiman na hindi siya naging mabuti sa anak. Kaya't inutos niya na igapos ang paa ni Kumala upang hindi ito makawala. Binisita ni Manangsum si Kumala sa kumalig kung saan siya iginapos. Sinabi ni Kumala na bukas na ang kanyang ikasampung kaarawan. Nakiusap ng husto si Kumala kay Manangsum na umalis na at lumayo. Ayaw niyang may masamang mangyari sa kanila. Sinunod niya si Kumala at umalis kasama ang kanyang anak na lalaki. Kinagabihan, nagdala si Sukir ng pagkain kay Kumala. Nadatnan niya ito na kumakain ng dayami at sinabing hindi masarap ang dala niyang pagkain.
Ilang saglit pa'y nakahuli ng ipis si Kumala at kinain ito. Sumangguni si Soejiman sa albularyo. Pagkatapos ng dasal at ritual, nabatid ng albularyo na nakipagkasundo sa Diablo si Sulastri upang magkaanak. Nilahad din ng albularyo ang kasunduan sa pagitan ni Sulastri at ng Diablo. Nabuo nila ang isang plano para iligtas si Kumala mula kay Sumala. Samantala sa bahay, nakawala si Kumala sa kanyang gapos. Makikitang nakikipaglaban si Sukir kay Kumala. Nakatakas si Sukir ngunit sa kasamaang palad ay inabutan siya at hinagisan siya ng gulok sa likod. Narinig ni Sulastri na may tumutugtog ng piano. Dahan-dahan niya nilapitan si Kumala, ngunit nakita niya na may hawak itong gulok at papatayin siya. Nakita niya din sa salamin si Sumala na sumanib kay Kumala. Tumakbo si Sulastri sa kwarto, ngunit nagawang mabuksan ito ni Kumala. Nanlaban si Sulastri ngunit di siya nagtagumpay. Nagsimula na ang malagim na pagpatay ng anak sa kanyang ina. Duguan at mahina, nakiusap si Sulastri kay Sumala na makausap si Kumala. Nawala ang sanib kay Kumala at humingi ng tawad ang ina sa kanya. Sinabi ni Kumala na pinapatawad na siya nito. Ngunit ilang saglit tumanib ulit si Sumala at tinapos na ang pagpatay sa ina. Dumating si Soejiman at kahindik-hindik ang kanyang nakita. Una ay ang katiwala niyang si Sukir at sumunod naman ang pinakamamahal niyang asawa. Tila nauupos na kandila, lugmok sa lungkot na inamin ni Soejiman ang kanyang pagkakamali at lubos na nagsisisi. Tahimik na pinagmamasdan ni Soejiman ang bangkay ng asawa nang makita niya ang magkapatid sa tumba-tumba. Sa unang pagkakataon humarap na ang anak na Sumala sa ama at sumanib ito kay Kumala. Tumakbo si Soejiman sa labis na takot. Sinundan naman siya ni Sumala at nang magpambuno ay nabitawan niya ang kris na binigay ng albularyo. Nagawang tumakas ni Soejiman sa bahay at nagpunta sa nayon upang humingi ng tulong. Sinabi niya sa mga tao ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang tauhan at asawa. Dali-daling sumugod ang lahat patungo sa bahay. Nang tanungin si Soejiman sa kung ano ang nangyari, nasambit niya ang pangalan ni Kumala. Nabuo sa isip ng mga taga nayon na tama ang kanilang hinala na si Kumala ang pumatay sa kanilang mga anak na lalaki. Anumang pilit ni Soejiman na magpaliwanag, sumugod na ang mga tao upang hanapin si Kumala. Naghanap din si Soejiman, dala ang kris, lubid, sako at lampara. Ilang hakbang pa lamang ay nakita niya si Sumala na nakatingin sa kanya. Sinundan siya ng ama at nakita siya nito sa bukid. Dinamba siya ni Sumala, naglaban ang dalawa hanggang sa magtagumpay si Soejiman. Nagdalawang isip si Soejiman na saksakin si Kumala. Sa halip ay sinilid niya ito sa sako. Humingi ng tawad ang ama sa lahat ng mali na kanyang nagawa at nais nitong dalhin na siya sa albularyo. Habang umiiyak si Soejiman sa labis na lungkot, napansin niya na wala na sa sako si Sumala. Sa di inaasahang pagkakataon siya ay inundaya ng saksak sa binti. Gumapang papalayo si Soejiman at nagawa niyang manlaban kay Sumala at sa pagkakataon na ito, ang kris ng albularyo ay inundayan niya ng saksak si Kumala sa puso. Tapos na nga ba? Sobrang nagulat si Soejiman nang makitang buhay pa din si Sumala. Sinabi nito na mula nang sumanib siya kay Kumala ay maraming nagbago sa katawan nito. Isa nito ang paglipat ng puso sa kanang bahagi. Hindi na nakagalaw sa tindi ng sakit at takot si Soejiman at tuluyan na siyang pinatay ni Sumala. Pagsikat ng araw, makikita na taranta pa din ang nayon sa naganap. Hinahanap pa din nila si Kumala at si Soejiman. Ilang saglit ay makikita na patungo sila sa bukid. Pandoon na si Sabdo tinuturo ang bangkay ni Soejiman. Sa huling simbolo ng paghihiganti, makikita na nakatali ang walang buhay na katawan ni Soejiman sa krus. May nakatusok na kahoy sa magkabilang mata nito. Balik sa kasalukuyan, ibinilin muli ni Ginoong Sabdo na huwag palalabasin ang mga bata pagsapit ng dilim. Samantala, ang ama ni Sutrisno ay di pa rin makapaniwala. Naniniwala siya na si Abdi ang pumatay sa anak. Ilang saglit sa labas ng kanilang bahay ay nakita niya si Sumala na kinakain ng isang bangkay na lalaki. Dito na po nagtatapos ang pelikula. Salamat po sa pagsuporta sa aming bagong channel. Paki-subscribe at click the notification bell. Huwag po kayong magsawa sa panunood at subaybayan niyo po ang mga susunod naming handog na recap. Salamat ulit mga kabayan. God bless po sa inyo.